Mapagpala at masaya pong pagkikita po muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagun. Dito po sa Diyos ay aking kaligtasan. Pagbati po, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaang hatid ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at ng Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, manaming lahat, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at magbugin naming Panginoon, ang dakilang Diyos. Kami po ay nandito muli sa iyong harapan at paanan, O Diyos Ama, upang hilingin sa iyo na kami ay mapahiram mo ng katalinuhan at buksan mo aming mga kaisipan at damdamin upang ganap namin maunawaan ang iyong mga salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang. Amen. Excuse me po. Magandang gabi po. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagun. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite through the courtesy of Facebook. Salamat sa iyo, Facebook. Dito po sa aking episode 29 na may caption po ako ng sa Deuteronomio po, ang hinihingi ng Panginoon at dito po sa ating sa Deuteronomio po, chapter 10, verse 12, patuloy po hanggang 19 muna. Ito po ang ating matututunan mga kapatid. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ang buong kaluluwa mo. Napakasimple po ng hinihingi sa atin ng ating Panginoon Diyos mga kapatid. Di po ba? Eh bakit marami po sa atin na hindi po makasunod sa Kanya? Kasi po andyan po ang sagabal, ang Diyos ng sanlibutan. Nato pa rin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Bagamat sa Panginoon mong Diyos ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa at ang lahat na naroroon. Marami po pala ang langit, Langit ng mga langit. Ayan po. At lahat na naroroon. Wala nga po tayong pagkaari mga kapatid dito sa ibabaw ng mundo. Wala po. Sa Kanya po lahat. Pag-aari niya lahat. Ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang iyong mga ninuno at Kanyang pinili ang kanilang mga anak. Pagkamatay nila, sa makatuwid ay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya na nakikita sa araw na ito. Sa 16 po, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Yung pambalat ng puso, tuliin, ay ito po yung kasalanan na nakatalim po sa ating puso. At huwag daw po natin papagmatigasin ang ating ulo. Kasi po, napakatigas nga po ng ulo ng mga anak ni Israel. Mapagsalangsa mga reklamador po. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos ng mga Diyos. At Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos. Siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao
at tumatanggap ng suhol. Ayun nga po, sinasabi niya po na tahasa sa atin na siya po hindi nagtatangi ng tao. Kasi nga po, itong mga nagpapakilalang makadiyos, sila po ay nagtatangi eh. Kasi po pag hindi ka nila membro, hindi ka po nila matutulungan. Wala po tulong na bibigay sa iyo. Sabihin sa inyo, magpa-doktrina ka muna. Ayan po. Ayan, doktrina naman po mga kapatid. Ay, wala pa po ako nababasa dito sa Biblia na kinakailangan doktrinahan ang tao bago ka maging membro nila. Ano po? Bakit po? Kasi, hindi, bago ka raw mabautismo sa kanila, kinakailangan mo po magpa-doktrina. Sa akin pong pananaw, sa aking pangunawa, ang doktrina po ay hindi po sa Diyos yan. Hindi naman niya po pinag-uutos eh. Na doktrinahan ka bago ka mabautismuhan. Ang Panginoong Jesucristo po, kung siya ay bautismuhan ni San Juan Bautista, ang bautisador po, hindi naman po siya dinoktrinahan ni San Juan Bautista. Bagkus, karakaraka siyang binautismo ng Panginoong Jesucristo ni San Juan. Kasi po, bago magpabautismo ang ating Panginoong Jesus kay San Juan, ay kasalukuyan po nagbabautismo si San Juan. Tapos lumapit po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po ni San Juan, hindi ako karapat dapat gumawa nito at magkalag ng iyong sandalyas. Yun po ang deklarasyon ni San Juan. Ang sagot po natin Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesucristo, kinakailangan maganap ang propesiya. Ayun po. Kaya nung nabautismo siya po, bumaba kay Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng Diyos. Ayun po. Yung Holy Spirit natin tinatawag. At saka meron po kasing yung mga individual na hindi na po nila pinapanigan ang mga salita. Dahil ito raw ay tinta lang. Tinta. Ano po. Tapos, libro daw po ito ng demonyo. Itong Biblia. Ay sila po ay ganap na naliligaw mga kapatid. Nilalapastangan nila ang salita. Kasi po, ang sabi po ng Panginoon Diyos, lapastanganin mo na ang Diyos, huwag lang ang Espiritu. Ang salita niya po Espiritu. Hindi po natin nakikita. Hindi po pag ako nagsasalita mga kapatid, nakikita niyo po ba lumalabas na salita ko? Diba hindi? Kaya nga po huwag daw huwag po ninyong laitin po ang Espiritu. Balik po tayo doon sa doktrina. Wala pa po ako nababasang ganyan eh. Na bago ka umanib sa kanila, papadoktrina ka, papabautismo. Ayun po. Pinaliwanag ko na po, ang Panginoong Jesucristo ay wala siyang doktrina tinanggap kay San Juan bago siya mabautismuhan. Ngayon, ang relihiyon po ay wala pong itinayo o itinatag ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang dakila sa lahat, ang anak ng tao. Ano po? Kundi yung pong nakapaloob sa kay Santiago o James chapter 1 verse 27, yun lang po ang relihiyon na tinatag ng ating Diyos. Ang dalisay at walang bahid na dungis na relihiyon. Ano po to? Ito po ay pagtulong sa mga ulila at sa mga balo. Yun po ang relihiyon natin Panginoon Jesucristo, na kung saan ay sadya naman pong pagmamahal pa rin po ang nasa isipan, nasa damdamin ng ating Diyos. At yung pong relihiyon na yan ngayon, ang dami po. Ano po? Hindi po kayo ililigtas yan mga kapatid.
Kayo lamang po o tayo makapagdiligtas ng ating mga sariling kaluluwa. Wala na pong iba. Hindi po yung mga relihiyon ninyo. Kung saan ang habol nila po ay ang inyong tithes. Kaya nga po ito sa verse 16, no? Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo naging mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Ito pong sinasabi mga dayuhan, magpatuloy po kayo kung mayroong kakatok sa inyo. Bakit po? Kasi po, may mga bahay o tahanan na ang dumadalaw sa inyong dayuhan ay pinadala palang anghel ng Diyos sa inyo. Pero siyempre po ay inyo naman pong titimbangin. Ano po? Kung panig nga sa mabuti, makipanuluyan sa inyo. Kaya sabi po rito, ibigin ninyo ang mga dayuhan. Ayun po, pag may dumalaw po sa inyo bilang dayuhan na anghel ng Diyos, ay kayo mabibigyan po kayo ng pagpapala. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Maglingkod ka sa Kanya at sa Kanya ay manatili ka at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka. So, verse 21, siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na gumawa para sa iyo nitong mga dakila at kakilakilabot ng mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Ayan po. Ngayon po mga kapatid, ang hinihingi nga lang po ng ating Panginoon ay sundin natin, matakot tayo sa Kanya bilang siya ang lumikha sa atin. Pero karamihan po ay mapagsalangsang, mapagreklamo. At pinagbabawal nga din po niya ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bawal na bawal po niya yan eh. At pagkain ng dugo. Ito po ang kanyang utos. Sa verse 16, chapter 12. Huwag lamang ninyong kakainin ang dugo. Ibubuhos niya ito sa lupa na parang tubig. Ayan po. Kasi mga pagano po, kumakain ng dugo. Ano po? Dati ako masarap po magluluto ng dinuguan. Pero ngayon karumal-dumal po pala yan. Nagising na po ako, mga kapatid. Sa verse 23 po na chapter 12 pa rin ng Deuteronomio, lamang ay tiyakin mong hindi mo kakainin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag mong kakainin ang buhay na kasama ng laman. Ay diyan po kinakailangan patigisin po ang dugo ng hayop sa lupa. Huwag niyong kakainin. Huwag yung ibang nagagawa ng dinuguan. Ay sa ibang bansa po, ay ginagawa pa po sausage yung dugo. Sa Eastern Europe ko yata hindi ko na po matandaan kung saan bansa. Sa verse 25 po, huwag mong kakainin iyon para sa ikabubuti mo ng iyong mga anak pagkamatay mo, kung iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Huwag mo raw po kakainin para din sa ikakabuti mo ang pagbabawal sa inyo ng Diyos. Yan po. Sa verse 20 po, sundin mo at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ko sa iyo para sa kabubuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, magpakailanman, kapag ginawa mo mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Yan po. Ito po yung sinasabing huwag sasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ano po? Chapter 12 pa rin, verse 32.
So verse 30 po muna. Mag-ingat ka upang huwag kang mabitag na sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo. Huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon Diyos. Verse 11 po. Sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapopotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Ito nga po ang paulit-ulit na sinasabi na nandyan po sa Diyos-Diyosan ang primary wrath and anger ni God. Ito po. At sa mga sumasamba dito. Kung saan wala pong kapatawaran, mga kapatid, ay doon na po kayo sa damnation sa apoy, sa ilalim. Sa verse 32 po ng chapter 12, anumang bagay na pinag-uutos kayo sa iyo ay siya mong gagawin. Huwag mong daragdagan ni babawasan. Ito po yung mga salita. Huwag daw magdagdag, magbawas. Ay, iba po, nagdadagdag sa anong pamamaraan po. Ayun nga po, nagtatangi sila ng tao. Ano po? Tapos, sila ay pinagbabawalan nila yung iba, yung miyembro nila na mag-asawa. Although meron po talagang sadyang hindi makakapag-asawa. Pero kung ito po ay inyong sasadyain na hindi kayo mag-asawa, nagkakasala po kayo mga kapatid. Kaya ngayon pa lang po ay ituwid na po ninyo. Baka meron po nakinig doon na nagpapakatarandang binata at dalaga. Ay gumising na po kayo. Humingi ng tulong sa ating Diyos. Siya po lamang ang ating makakatulong. Yan po. So, chapter 13 po. Verse 1, kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan. Verse 2, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran. Ayan po. Kung mayroon daw po mga propeta na lalapit sa iyo na sumunod ka sa ibang Diyos, huwag niyo pong gagawin. Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon. Yung kasabi ko lang po. O anong mapaniginipin iyon sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kaya kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. Ayan po. Kasi po, karamihan po, worldwide, napakarami pong pagano. Ano po ibig sabihin ng pagano? Sila po yung mga idol worshippers. Yung mga bato, kahoy, pilak, ginto, tanso, plastic, bakal. Sumasamba din sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa mga planeta. Yan pong lahat ng yan. Ayan, Diyos po may gawa. Bakit nyo sasambahin? Wala po tayong dapat sambahin kundi ang ating Diyos. Kaya nga po, ang Diyos, Ama natin hindi nakikita. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo mga kapatid na tayo ay hindi ililigtas ng inyong mga relihiyon. Hindi po. Bagkus, karamihan ay ihuhulog kayo sa
impyerno. Ayan po. Kasi nga po, ang relihiyon ay para sa akin, inimbento yan ng tao para pagkaperahan, para pagkakitaan. Ayan po. Di po ba? Pansinin po ninyo yung mga nananaga ng mga pastor ninyo. Ano po? Dito po, sa mga ibubunga ng pagsuway, mga kapatid, sa Deuteronomio pa rin po, chapter 28, verse 15. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw nito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ayan po. So, verse 22 po. No, sa 20 po muna. Ipararating ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang pagkalito at pagkabigo sa lahat ng iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at papuksa dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, sapagkat pinabayaan mo ako. Nanunumbat po ang Diyos. Pinabayaan daw natin siya. Ano po? Verse 21. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot. Ayan po. Hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pupuntahan upang angkinin. Sasalutin ka ng Panginoon ng pagkaubos, lagnat, pamamaga, nag-aapoy na init, pagkatuyo, ng salot ng hangin at ng amag, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Ayan po. Hindi pa po nangyayari ito, mga kapatid. Itong nasa particular na verse 22 po ng chapter 28. Naranasan nyo na po mga kapatid. Yan lang po sa mga salot ito na ipaparusa sa atin ng Diyos. Ulitin ko po. Verse 22, chapter 28. Sasalutin ka ng Panginoon ng pagkaubos, lagnat, pamamaga, nag-aapoy na init, pagkatuyo, ng salot ng hangin at ng amag, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. So verse 27 po. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto, ng mga ulcer, ng pangangati, at ang galis na hindi mapapagaling. Yan po sa verse 27, bukol sa Ehipto ay meron na po tayo yung monkeypox. Hindi po ba? Piksa yan. Isa po yan sa salot na binigay ng ating Diyos. Dahil po sa katigasan ng ating damdamin at ating ulo. Sa verse 35 po, sa 28 pa rin po, chapter 28 ng Deuteronomio. Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling, mula sa talampagan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Hindi pa po nangyayari, hindi po mga kapatid. Kaya, napakarami po salot ang ipasasalot sa atin ng Diyos sa katigasan ng ulo ng mga anak ni Israel. Sa verse 42 po, lahat na yung punong kahoy at bunga na yung lupa ay aangkinin ng balang. Ito po ang aking mabinabanggit sa inyo, hindi pa po natin nararanasan. Although yung balang ay naging parang selected sa countries na magkaroon ng balang. Pero kung ito po ay worldwide, kakainin po ang lahat ng mga puno, halaman, damo.
Ayan po. Sa verse 45, lahat na masumpang ito ay darating sa iyo. Ayan po. Sinalita po ng ating Diyos yan. At hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At hindi mo tinupad ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos sa iyo. Ang sumpa, yung pong mga salot na ito. So verse 53 po, Deuteronomy chapter 28 pa rin. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae, na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa pagkakugkob at sa paghihirap na pararanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Ito pong kakain ka ng bunga na iyong sariling katawan, ng laman ng mga anak mo. Ito po ay parang ito yung pagka nagkaroon na po tayo zombie apocalypse. Nandyan na rin po sa Jeremiah. Sa chapter 19, verse 9 po, ng Jeremiah. Magkapareho po sila dito. Kakainin mo ang laman ng iyong laman ng iyong anak. Ito nga pong magiging zombie apocalypse sa aking pong pananaw ay gawa ng tusok. Sa verse 54 po, maging ang lalaking pinakamabait at mabaging sa inyo ay magkakait ng pagkain sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa na kanyang niyayakap at sa huli, sa nalalabi sa kanyang mga anak. Kaya't hindi niya ibibigay sa alinman sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakainin sapagkat walang natira sa kanya sa pagkubkob at sa paghihirap na ipararanas sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga bayan. Ayan po. Kainin mo raw po laman ng tao. Magiging cannibal. Ano po? Magiging cannibal po. So, verse 60 po. Sa 57 po muna, patuloy hanggang 65 ng Deuteronomy chapter 28. At sa kanyang isinilang na lumabas sa pagitan ng kanyang mga hita at sa kanyang mga anak na kanyang panganganak. Sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkubkob at sa kahirapang pararanas sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga bayan. Kahit daw po bagong anak, kakainin. Although na mayroon po sigurong ilalapit na matinding tagutom ang ating Diyos. Hindi man po zombie apocalypse, matindi po tagutom. Kung hindi mo gagawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagay, padadala ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga anak ang hindi. Ayan po.
pangkaraniwang kahirapan, matindi at walang katapusan, at malubhang karamdaman na tumatagal. Gaano po kasakit yan? Ano po mga kapatid? Ay, kasi nga po, sinalita na niya ito, dapat nga po tayo kumilos na tayo magpakabanal na po. Kundi man pumaligtas ang ating katawan lupa, ay ang kaluluwa po dapat na iligtas. Sa 60 po, muli niyang ipadadala sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Binabanggit ko rin po ito mga kapatid ng mga nakakarang kong episode na ang 10 plagues of Egypt po ay ilalapat muli ng ating Diyos sa atin. 10 po yan, 10 salot. Kaya ito po, nabi niya uli, verse 16, muli niya ipadadala sa iyo. Sino po iyo? Tayo po yun. Ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo, bawat sakit, bawat salot na hindi nakasulat sa aklat ng kautusang ito, pararating nga sa iyo ng Panginoon kung sa ikaw ay mapuksa. Lalapat din pala po ang mga salot na hindi nakasulat sa aklat sa librong ito. Ay gaano po katindi yun. Kaya nga sabi niya, marami patungo sa kapahamakan, kakaunti ang maliligtas. Asamin po ninyo na kayo mapunta o mapasama sa kakaunti maliligtas, mga kapatid. Sa 63, kung paano ang Panginoon ay natutuwa na gawang kayo ng mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo, na kayo'y lipulin at puksain. Kayo'y palalayasin sa lupain na inyong pinapasok upang angkinin. Sa 64 po, pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At doon maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos. Ayan po. Nangyari sa kahoy at bato na hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Kaya nga po kabawalan natin Panginoon Diyos na kayo ay sumamba. Tayo sumamba sa mga gawa ng mga kamay. Ayan po. So, chapter 29 po ng Deuteronomy. So, verse 13 po, 13. At saka 17 po. Upang kanyang itatag ka sa araw nito bilang isang bayan, at upang siya'y maging iyong Diyos, na gaya ng kanyang ipinangako sa iyo at sa iyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac at Jacob. At inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal na bagay, at ang kanilang mga Diyos-Diyosan, nangyari sa kahoy, bato, pilak, ginto, na nasa gitna nila. Yung pong pilak, ginto, mga kapatid, hindi kayo ililigtas niyan. Ayan po yung mga kwintas ninyo, na may krus, na may nakabayubay pang maliit na tao. Hindi po kayo ililigtas yan. Kahit gaano pa karami ang inyong pilak at ginto. Sa 22 po, ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na babang pagkamatay ninyo, na ang dayuhan na nagmumula sa malayong lupain, ay magsasabi kapag nakita nila ang mga salot ng lupain iyon at ang sakit na inilagay ng Panginoon. Ayan po. At sila'y humayo sa verse 26 po, ng chapter 20 ng Deuteronomy.
at naglingkod sa ibang mga Diyos. At sinamba nila ang mga Diyos na hindi nila nakilala, na hindi niya ibinigay sa kanila. Ang mga pagano nga po kasi napakaraming Diyos. No po? Pati si Maria ay sinasamba. Hindi naman po dapat. Sa mga pagano, Virgin Mary pa rin po ang tawag nila. Ay ang dami na po naging anak ni dating Birheng Maria. Tama lang po na siya respetuhin. Dahil pinagpala nga po siya ng Diyos Saka po siya ay naging vessel lang para maipanganak sa laman at dugo ang Panginoong Jesucristo. Ako po mga kapatid, hindi ko naman sinasabing ako ay maliligtas. Ano po? Pero nagkaroon po ako ng tsansa. Bakit? Unang-una na nga po, itinakwil ko yung mga peking Diyos na yan, mga Diyos-Diyosan, pagkain ng dugo, yung mga pagkain inandog sa Diyos-Diyosan, yung pistahan po yan, yung mga nabigti, bawal pong kainin yan. Yung pumbalot, hindi po healthy po yan sa ating espiritu po. Dahil meron pong hayop dyan na nabigti sa loob ng itlog. Hindi po healthy yan para sa inyong kaluluwa. Kasi naman po niyo kumain ng dugo, pagkain inandog sa Diyos-Diyosan, mga nabigti. At iwasan na po manalangin ng paulit-ulit. Ang pagro-rosaryo, hindi po aral ng ating Diyos yan, panalangin paulit-ulit. Hindi po. Invento po ng tao yan So, sa chapter 31 po ng Deuteronomy, verse 16. No. Verse 18 po. Tiyak na ikukubli ko ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa lahat ng kasama ang kanilang ginawa, sapagkat sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ngayon nga isulat ninyo para sa inyo ang awit na ito at ituro sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. 20 po, sapagkat kapag sila'y naipasok ko na sa lupaing dinadalaw yan ng gatas at pulot na ipinangako sa kanilang mga ninuno at sila'y nakakain na busog at tumaba, ay babaling at paglilingkuran nila ang ibang mga Diyos at ako'y hahamakin nila at sisirain ang aking lupain. Ilang beses po sinasabi natin, Panginoong Diyos, mga kapatid, pag-iwas po sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Dadalhin nga raw sa lupaing dinadalaw yan ng gatas at pulot. Yun po pangako ng Diyos Pero, ang espiritu po ng Diyos ay umalis na sa Israel Wala na po noon pa. Dahil matigas nga po ulo ng Israel. Hindi nyo po ba nakapansin? Hindi kakapirasong bansa lang ang Israel. Di po ba? Chapter 32 po. Ito po yung awit ni Moises. Ito po. Sa verse 1 po, makinig kayo mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang aking mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang amog. Gaya ng ambon sa malambot na damo, gaya ng mahinang ambon sa paningin. Sa verse 3 po,
sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal. Sa verse 5, sila ay nagpakasama. Sila ay hindi kanyang mga anak, dahilan sa kanilang kapintasan. Isang lahing liko at tampalasan. Yan po. Sa verse 12 po ng chapter 32, awit pa rin po ito ni Moises. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Sa 16 po, siya ay kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Diyos. Sa pamamagitan ng mga karumal-dumal, kanilang ibinunsod siya sa pagkagalit. Sino po ibinunsod sa pagkagalit? Ang ating po Panginoon Diyos. Dahil nga po, matigas ang ulo ay humiwalay sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay naghandog sa mga sampo, demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala. Ayan po. Kaya nga po, ang Panginoon Diyos na po, ang diretso nagsasabi, demonyo ang nakatira dyan sa mga rebulto na yan. Ayan po. Narinig po ninyo mga kapatid, ay kumilos na po kayo. Yan po para sa kaliligtas sa inyong kaluluwa. Bigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong kaluluwa mga kapatid. Isa lang po ang ating kaluluwa. Ikaw at ikaw lang makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Ano po? Sa verse 18 po ng chapter 32 po ng Deuteronomio, hindi mo pinansin ang batong nanganak sa iyo at kinalimutan mo ang Diyos na lumalang sa iyo. Sa 21, kinilos nila ako sa paninibugo doon sa hindi Diyos. Ginalit nila ako sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kaya't padinibuguin ko sila sa mga hindi bayan. Aking gagalitin sila sa pamamagitan ng isang hangal na bansa. 23 at 24 po, aking dadaganan sila ng kasamaan. Aking uubusin ang aking pana sa kanila. Sila ay mapupugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng nakalalasong salot at ang mga ngipin ng mga hayop ay isusugo ko sa kanila, pati ng kamandag ng gumagapang sa alabok. Ayan po. Bumanggit na naman po ng nakalalasong salot, gutom. Ayan po. Ayan po. So, verse 35 po, ang paghihiganti ay akin at ang gantimpala sa panahon na madudulas sa kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang kapahamakan ay malapit na at ang bagay na darating sa kanila ay nagmamadali, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Tayo po yun. Buong daigdig po yun. Hindi lang po isang bayan. At mahabag sa kanyang mga lingkod. Kapag nakita niya ang kanilang kapangyarihan ay wala na at wala nang nalalabi bilang mana o malaya. At kanyang sasabihin sa ninyo saan naroon ang kanilang mga Diyos. Ang bato na kanilang pinagkanlungan, yung pong bato, yung pong ginawang bato para sambahin si Maria. Ano po? Sa verse 39 po, tingnan ninyo ngayon ako. Sa makatuwid ay ako nga at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ayan po. Ayan po ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon Diyos, ang Panginoon na mahukbo. Ano po? Ito po nga ako nga. Ay ang Panginoon Jesucristo din po ito. Kasi dito sa lumang tipan, wala pa pong Jesus noon. Wala pa. Kaya pakilala niya kay Moises, nung nagtanong si Moises sa kanya kung anong pangalan, ang pakilala niya po ay, ako nga. Nasa aking pong pananaw mga kapatid, sa pansarili ko po, no?
Kaya hindi sinabi niya ang kanyang pangalan, gagayahin po ng tao. Kasi ngayon po ay napakarami po, di ba, mga biblical names. Maraming Jesus na pangalan. Meron nga pong pangalan na Diyos, de Diyos, Diyosa. Kaya nga po ang tao, wala pong kasiyahan. Wala. Na-expect nila yung naging anak nila pagka pinangalanan nila ng mga biblical names ay titino o magbubunga ng mabuti. Pero nasa upbringing po ninyo, mga kapatid, kung paano ninyo palalaguin ang relasyon ng inyong anak sa ating Diyos. Ito ang aking mga inihatid sa inyo, mga kapatid. Ito nga po, dahil kasi po tayo ay nasa huling yugto na ng ating panahon. Kung saan nga po, tayo po unti-unti nang nilalapatan ng Diyos ng kanyang galit. Andiyan na po yung salot, digmaan. Nakamba na po ang taggutom. Ano pa po yung salot nito? Ito yung tagtuyot. Ilalapad niya po na sunod-sunod yan. Kaya nga po, di ba, pinabasa ko po sa inyo kanyang salita na mapupugnaw daw sa gutom tayo. Pagka napugnaw sa gutom, isang lang pong bagay ang meron. Walang pagkain. Di po ba? Kahit siguro damo, wala. Napipilitang kumain ng damo. Ano po? Kung saan nga po tayo kailangan magpabautismo, magbalik loob sa Diyos, magsisi, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga pinagkasalahan. Ayan po. Maglingkod po kayo. Tulungan po ang mga babaeng balo, ang mga duka at ulila. Ayan po. Yung po bang makapagbigay man lang kayo, halimbawa ngayon, ng pagkain sa ulila, ay napakalaki pong yung puntos sa paningin ng ating Diyos Ama. Dahil bakit po? Kasi natulungan mo yung ilan niyang mga anak. Ayan po. Lalo na po itong mga babaeng balo, dahil wala na nga pong katuwang yung babaeng balo. Siyempre, para itaguyod ang kanyang pamilya o mga anak. Ayan po. Kasi siya na po tatay yung nanay at tatay. Hindi po ba? Ngayon, mabalik po tayo dito sa salot, gutom, digmaan. Nasa doorsteps na po natin. Hindi na po mapipigilan. Wala na po. Kundi, pinakasusi po natin ay ang ating pagpabautismo, pagsisisi, layo sa kasamaan. Dahil tayo, ikaw lang din ang magkakaroon po ng kabiyayaan, mga kapatid. Ano po? Sa pamamagitan natin Panginoong Kristo, ang kanyang pagmamahal. Di po ba? Ayan. Marapat po natin na siya ay ating mahalin, mga kapatid. Ibigin, gaya ng pagmamahal at pag-ibig na inilalaan niya sa atin. Hindi po ba? Kasi time to time tayo pinagpapala niya. Humihinga tayo, nakapagsalita, nakakakilos, etc. Ay suklian naman po natin ang pagmamahal din, ang pag-ibig, pasalamatan, luwalhatiin. Ayan po. Yan po ay magiging pogi points ninyo, mga kapatid. Ngayon, kung hindi po kayo makapagsiset yung dumating na sa inyo, gaya ng magnanakaw, ay kukunin niya po ang inyong hininga, ang inyong buhay. Diba, may kasabihan tayo, binawian na ng buhay. Kaya nga po, binawi na. Wala na po tayo magagawa kundi maghintay ng one-day judgment. Kailan niya ilalapat ang kanyang one-day judgment, siya lamang po ang nakakaalam.
Ako po nga, sinabi ko kanina, hindi nga po ako nakakasiguro na maliligtas ang aking kaluluwa. Ano po? Yun nga po, may tsansa. Dahil kahit naman po papaano, ako'y tumutupad sa kanyang mga pinag-uutos sa paglilingkod. Ito po ay isang uri ng paglilingkod ko sa inyo mga kapatid. Na-share ko ang kanyang prophecy. Ito po. Dahil meron din po siya pinasulat kay San Juan, hindi po San Juan Bautista, no? Sa pahayag na kinakailangan magpropesiya kang muli sa mga bansa, sa mga wika, sa mga bayan, sa mga tao. Wala na po si San Juan. Paano po matutupad yung propesiya na yun? Ito po, natutupad na. Nagpapropesiya po ako sa inyo, naghahatid po ako ng prophecy sa inyo. Ayan po ang katotohanan. Pagka po na may nagpapahayag sa inyo prophecy ni God, tanggapin po ninyo. Dahil ibig sabihin, lumalapit na po ang Diyos sa atin, sa inyo, sa lahat. Na siya po ay nasadya niyang pakay, Kristyanismo. Ayan po. Kaya po siya nagpabautismo. Although ang dami nga po sumagka na mga iba-iba relihiyon. Hindi po agad, hanggang ngayon, hindi po lumalaganap. Kundi, paunti-unti lang po ang paglaganap. Ano po? Kung makikita niyo pong mali ang inyong kinaaaniban, umalis na po kayo. Ako wala po kinaaaniban. Wala. Dati po ang Katoliko, umalis ako dahil nagising ako sa mga maling turo, aral nila. Tinalikuran ko ang mga rebulto. Yan po. O saan nga po ay mapapariwara sana aking kaluluwa. Kung hindi ako umalis. Yan po. Sana po ang aking mga kapatid, hindi lang sa inyong kapatid, kundi sa aking kapatid sa laman. Ako lang po yata tumalikod sa mga Diyos-Diyosan. Although meron din pong ilan na hindi rin gumagamit ako naman yung natutuwa. Hindi gumagamit mga rebulto. Ganito na lang po muna tayo mga kapatid. Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng sapat na paliwanag tungkol sa kanyang mga salita po. Ako saan sinalitangan niya na to, pero ay mangyayari. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat ng magawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon mo Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabuhay Panginoon. Salamat po, O Diyos Ama. Kami ay iyong pinagbigyan sa mga sandaling ito na ikaw ay aming mga kapiling sa pamamagitan ng mga banal na salita na aking pinahayag sa iyong mga nilalang. Nawa po ay mapahiram mo kami ng katalinuhan, buksan mo ang aming kaisipan at damdamin, pangganap naming maunawaan. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin naman namin na nagpapatawad ng mga may utang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Marapat na ikaw ay aming ibigin, O Diyos, mahalin, gaya ng pagmamahal at pag-ibig na binibigay mo sa amin. Marapat na ikaw ay aming luwalhatiin, papurihan, O Diyos, at pasalamatan sa iyong mga biyaya at katakilaang nilalapat mo sa amin. Bagamat kami po ay makasalanan, ikaw pa rin po ang aming dakilang Diyos, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang makapangyarihan sa lahat
na nabubuhay magpakailang kinapaman. Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid, ako po si kapatid na Alfonso Sahagin. Sumayo nawa ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at ng Panginoong Kristo. Amen. God bless po lahat sa lahat.